Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano man ang mga messages ni Pisces. First card ninyo, it is what it is. Okay, Pisces, it is what it is. Hindi na natin kailangan questionin, hindi na natin kailangan alamin, hindi na natin kailangan anuhin pa, kontrolin, pigilan, or whatever. Okay? Kasi whatever it is that is happening sa buhay natin, that is part of the divine plan. That is part of uh, kumbaga, divinely orchestrated, 'di ba? Ang lahat. Kasi nga according to the divine plan or will, 'di ba? Ang mga nangyayari. Kaya kung ano man ang mga kunyari nangyayari sa ngayon, maaaring merong mga unfavorable para sa iyo, but wag na nating anuhin. Let's just embrace it, no, Pisces? Let's just embrace it. Kasi lahat yan, no, na nangyayari sa buhay natin, parte yan ng plano ng divine universe para sa atin. Okay? It is what it is. So, let's just embrace it. So, birds of a feather. Wow. So, parang in other words, birds of the same feather flock together. Diba? Kaya, maaari, no, na you are going to find your soul family. Sa ngayon, maybe you're going to find your soulmate, yung mga ganon. No, mga like-minded people, maybe you're going to meet those people sa ngayon. Or pwedeng kasama mo na sila, maaaring mga kaibigan mo na sila, maaaring mga katrabaho mo na sila, you know, but yeah, maaaring mas marami kayong bonding time sa ngayon, as in talagang you will enjoy each other's company, kasi kayo ang nagkakaintindihan, 'di ba? Nagmi-meet kayo, swak na swak, 'di ba? Kumbaga in sync, no? Ang mga isip ninyo, you are on the same page, yung mga ganon. Kaya good for you. So, beyond the ordinary. Wow. So, there is something unique siguro that is going to happen somehow, you know, sa buhay ninyo at this time, na siguro masasabi ninyong ano to, kakaiba, unique, 'di ba? Feeling ko ano sila magkadugtong sila, 'di ba? Kasi ito, parang sinasabi nito na do not question anymore. Let's just embrace it, 'di ba? Kung ano ang nangyayari, ano man ang nag-unfold sa buhay mo sa ngayon. Ito naman, yung parang, yun nga, may mga pangyayari sa buhay mo na talagang hindi mo mahanapan ng parang hindi mo mahanapan ng explanation, hindi mo mahanapan ng dahilan, hindi mo mahanapan ng rason. Kaya nga, kailangang tanggapin mo na lang, 'di ba? Rather than questionin mo pa. Kasi ganun talaga. Life is full of mystery, hindi ba? Life in itself is a mystery. Kaya, ano yan eh, maraming bagay ang nangyayari sa buhay natin that are beyond our control, hindi ba? Kahit anong pagkokontrol ang gawin natin, kahit anong pagpipigil ang gawin natin, kahit anong pagpipilit ang gawin natin sa mga gusto natin, it's really, it's really happening like, wala tayong control over it. 'Di ba? Mas lalong minsan kapag pinagpipilitan natin ang gusto natin, lalong lumalayo. 'Di ba? Lalong nadiderail, lalong nabubulilyaso, 'di ba? So sign na 'yon na wag na nating ipagpilitan ang kung anong gusto natin. Sign na 'yon na it's about time to just surrender to the divine, just surrender to the destiny. 'Di ba? Kasi yun nga, patunay yun, no, na maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Kaya in that case, let's just embrace what is happening, 'di ba? At matuto tayong i-embrace at tanggapin kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, even if it doesn't seem like it's favorable for us. Kasi at the end of the day, you know, lahat yan, no, lahat ng mga imperfections na nangyayari sa buhay natin, lahat yan will guide us or will bring us towards what is best for us. Diba? Kasi hindi naman gusto ng universe na mapunta tayo sa masama. Hindi rin naman niya gugustuhin na mapunta tayo sa
hindi mabuti, hindi maganda, 'di ba? Kaya yung mga ganyan, parte yan ng soul's journey natin, yung mga imperfections sa buhay na nangyayari sa atin. Kasi 'di ba, wala namang perfect journey sa buhay, 'di ba? Laging meron at merong mga humps and bumps na may encounter tayo. That's normal. That's part of our soul's journey. Kaya ang ending nito is we will be happy. No, we will be happy. Eventually, we will be happy. Mapupunta pa rin tayo sa kung ano ang maganda at mabuti at i-enjoy natin ang buhay natin. So, what else? We have warrior spirit. Stand your ground, okay? Huwag mong hayaan na ikaw ay apak-apakan ng kung sino man. Huwag mong hayaan na ang tawag dito, manipulahin ka ng kung sino man. Stand for what you believe in, no? As long as alam mong nasa tama ka, alam mong nasa rason ka, ipaglaban mo kung ano man ang dapat mong ipaglaban. Okay? So, what else? We have nurture, water your garden. Okay, Pisces? Nagra-remind ito sa inyo, no? Na alagaan mo yung inyong sarili, take care of yourself, kasi po pwedeng, maaring may mga ano na kayo ngayon. Maaring ang iba sa inyo nakakaramdam na ng mga, maybe you're a little under the weather, po pwedeng may mga, here and there na physical discomfort. Kapag ganyan, ano, na may mga nararamdaman ng kayong physical discomfort, kahit simple lang, panawagan na yan sign na yan na nananawagan na ang katawan ninyo na it's about time na for you to take care of your body, to take care of your overall health. Panawagan na yan ng katawan ninyo na time na para ikaw ay magpahinga, time na para ikaw ay kumain ng mabuti, ng maayos, ng masustansya, time na para baguhin mo yung routine mo, time na para alagaan mo ang inyong sarili. Okay? Kaya ngayon, no, this is a sign, no? This is panawagan sa inyo ng spirit na it's about time na for you to nurture yourself. Sabi dito, water your garden. 'Di ba? Ano nangyayari sa mga halaman natin kung hindi natin dinidiligan, hindi ba? Nangangamatay sila. 'Di ba? Natutuyo, 'di ba? Hanggang sa namatay na sila, 'di ba? Kaya habang meron kang panahon, habang meron kang pagkakataon na alagaan ang inyong sarili, alagaan mo ang inyong sarili. Kasi in the first place, 'di ba? Hindi mo din magagawa ng 100% yung mga obligasyon mo, responsibilidad mo, hindi ba? Kung may sakit ka, kung you're a little under the weather, kung meron kang kung anumang physical discomfort, hindi ba? Kaya mas magandang alagaan mo lagi ang inyong sarili para you will always be on top of your health, then you will be on top of your game. Kaya kahit sandamukal pa ang trabaho na nag-aantay sa'yo or mga obligasyon na responsibilidad mo na nandyan sa balikat mo, kayang-kaya mo yan, walang problema. If you are feeling great, if you are healthy. Kaya ang pinakamahalaga, alagaan mo talaga ang inyong sarili. Okay? So, what else? We have mindset. Find a different perspective. Okay? Maybe it's about time na for you to change your perspective. Maybe it's about time na for you to change your mindset. Okay? So, siguro, time na din ito para ikaw ay mag-isip-isip, magmuni-muni. 'Di ba? At tignan mo kung ano, evaluatein mo yung inyong sarili. Okay? Evaluatein mo ang inyong sarili. Para nang sa gayon, makita mo kung ano yung kulang, ano yung hindi mo pa nagagawa, ano yung dapat mong ayusin, 'di ba? Ano yung dapat mong i-improve sa sarili mo, yung ganon. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa inyo. So, we have 8 of swords. Ayan. So, ang iba sa inyo, siguro you're feeling trapped or you're feeling powerless. Yung ganon. Pero, yun lang nararamdaman ninyo pero hindi yun totoo. 'Di ba? Kasi, papaano ka magiging powerless? In the first place, 'di ba? You have the talent, you have the gift, you have the skills, 'di ba? Na binigay sa iyo ang universe sa papaano ka magiging powerless. You have all it takes to succeed in life. You have all it takes, 'di ba? To carry out your mission sa buhay, to carry out your dreams, 'di ba? So it's just your thoughts.
'Di ba? Sa isip mo lang ito. Sa isip mo lang 'yan. Pero, yun nga, dahil yun ang naisip mo, sumasabay ang katawan mo. Kaya siguro hindi ka nagti-take action towards realizing your dreams, your goals, yung mga ganon. Kasi yun ang iniisip mo na hindi mo siguro kaya, iniisip mo na what if ganito, hindi ko naman simulan ko pero hindi ko naman kakayaning tapusin, kaya hindi na lang ako magsisimula. No? Siguro may mga ganon, no? Ang iba sa inyo. Pero, it's just your illusion. It's just your thoughts. Yun lang iniisip mo. Pero if you are going to look at a different perspective, if you're going to look into the positive side of that situation, makikita mo na, wow, 'di ba? I'll take advantage of every opportunity there is kasi sayang ng panahon, sayang ng oras, sayang ng effort, sayang ng idea ko, 'di ba? Kaya ano 'to, pinapakita sa inyo ng universe na maaring para sa iba sa inyo 'no, na may ganitong sitwasyon, pinapakita sa inyo na ito ka ngayon, 'di ba? Pero kung bubuksan mo tatanggalin mo yung piring niyan, tatanggalin mo yung mga kamay mo, ang dami-dami mong magagawang mabuti. Ang dami-dami mong puwedeng pagtagumpayan na puwede mong pagsabay-sabayin pang gawin at puwede mong pagsabay-sabayin na makamit ang tagumpay. Kasi you are powerful you are powerful than your fears. You are powerful than your doubts. You are powerful than kung ano man ang mga pagdududa mo sa sarili mo. 'Di ba? Kapag tinanggal mo yung piring yung nakatali sa kamay mo, kapag tinanggal mo 'yan, oh my God, tignan mo, baka magulat ka na, wow, 'di ba? Nagawa ko pala siya. Wow, kayang-kaya ko pala siya. Wow, ganito lang pala ka-easy ito. 'Di ba? So, yun, Pisces, give it a try. Okay? Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Kasi hindi ibibigay ng universe ang idea na kung ano man ang naiisip mo na gawin or gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi yan papasok sa isip mo kung hindi mo yan kayang isakatuparan. Okay? Kaya yan naiisip mo because God knows that you can make it happen. Alright? So, we have Six of Swords. This is victory energy. Ito para sa inyo. Okay? Tagumpay mo ito. Kasi, maaari ang iba sa inyo dito, no, na magra-resonate sa mensaheng ito, maybe you're coming from a situation, no, tignan mo na, ito kalmado, 'di ba? Ito troubled waters, no? Ayan, maalon. So, maaaring nanggaling ang iba sa inyo dito sa isang problemadong sitwasyon, sa isang mahirap na sitwasyon, sa isang toxic situation, pwedeng ganon. It could be trabaho, relationship, career, family, it could be anything. But ngayon, you know, nagising ka na sa katotohanan, 'di ba? You are choosing yourself. You are going to choose yourself. You're going to choose your happiness, 'di ba? Your harmony within yourself, yung peace, yung tranquility, 'di ba? 'Yun ang pipiliin mo sa ngayon kasi maaring nagtiis ka na diyan eh. 'Di ba? Nagtiyaga ka, nagtiis ka kasi akala mo mababago pa for the better ang sitwasyon, but it's not going to work, no? Kung ikaw lang ang mag-e-effort, it's not going to work that way. Kasi kailangan dalawa 'yan. Hindi lang ikaw kasi hindi mo lang naman solo siguro ang sitwasyon na 'to. Lalo-lalo na kung let's say for example sa relationship ito, 'di ba? Sa relationship dalawa kayo. Hindi naman pwedeng puro ikaw mag-e-effort, ikaw magsasakripisyo, ikaw lang ng ikaw. Hindi naman pwede kasi 'di ba sa love, there's two-way street. Kaya maaring nagtiis ka, nag-hope ka, nag-try ka, pero it didn't work. Kaya ngayon, ayan, iiwanan mo na yung sitwasyon na yan because maaaring nakikita mo na hopeless na to, 'di ba? May exhaustan lahat ng energy mo. Baka maano ka pa diyan, mawindang ka pa ng bonggang-bongga, wala ka sa sarili mo, 'di ba? Kaya mas pipiliin mo yung sarili mo. You're going to choose to love yourself this time. You know, tama na yung sakripisyo doon sa kung anumang sitwasyon ang iiwanan mo dito. So, you're ready to move forward. So, pwedeng may travel ang iba sa inyo dito. Pwedeng meron kayong relocation dito. You're moving somewhere, you know, para makalimot,
no, para mag-start kayo ng bagong buhay somewhere. So, speaking of bagong buhay, Ace of Swords is new beginning energy. So, definitely, magkakaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan. No? You will be given that light bulb moment, parang ganon, epiphany, new inspiration, mga new ideas, new plans will arise. Kaya, mapagtatagumpayan mo to. Diba? And even this one, no? Kasi ano dito, parehas yung negative energy. So, ano man ang sitwasyon ninyo dito or yan, you will be able to rise above your situation. Bibigyan kayo ng universe ng clarity of thought, bibigyan kayo ng mga light bulb moment, aha moments na marirealize mo at mapipili mong isipin kung ano ang makakabuti para sa'yo. Kaya, this is going to be a victory para sa'yo. Okay? Magsisimula ka ng isang bagong buhay na masaya and you will be successful. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.